Good day mga lods. Biyahe pa lang kami papuntang spot. Nasa alas 8 ng umaga pa lang po yan mga lods. Kalmada at pupuntahan namin yung spot. Matagal-tagal namin na hindi nabisita yung spot sa kabila ng Rapo-Rapo. Pupuntahan namin, sasamantalahin namin ang araw na ito. Sana ibigyan kami ng biyaya at laging pag-iingat. Ayun mga lods, kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga ilalapag ko pa na mga videos na katulad nito. Alright mga lods, samahan nyo ulit kami. Let's go! Darating lang. Ang oras ay alas 10:48. Prepare kami at bababa kami maya-maya lang. Alright, sige. Prepare. Baba na kami mga lods. Dalo si Utol, nag-dive na. Naka-ready na. Alas 10:57. Baba kami ng isang baba bago kami kakain. At let's go. Dive safe mga lods. Dive safe mga bro. Okay. Loaded na mga lods. Diretso na tayo sa ilalim para hanapin ang unang isda sa araw na ito. Napakalinaw ng spot mga lods. Ito yung spot kung saan ko nakuha yung sweet lips. Maraming sweet lips. Pinalikan ko ulit dahil sa tingin ko nandyan pa sila at babawasan natin ulit. Halos kaunti lang yung mga ilak na gumagala mga lods. Doon sa previous videos ko na nakakuha ko ng maraming sweet lips, napakarami ding basi drummer or ilak, pero ngayon halos wala. At ayan na nga ang inaantay, sweet lips ang unang lumapit, kaya nakatira kagad tayo mga lods. At hindi pa tumagos ang shafting natin, kaya sinugod ko na lang para hawakan yung isda. Ayos mga lods, at napakalaki na yan, mahigit 2 kilo na. Dito atas mga lods. Next dive mga lods. Pagkatapos ng ilang dive na wala tayong nakuha, at dito ipinalad na tayo ng isang sweet lips ulit, at malaki-laki na rin yan mga lods. Magkasing laki lang nung nauna natin na natira kanina, at napakaganda ng patama. Ayos. At pangalawang sweet lips na yan sa araw na ito mga lods.
pangalawa na to. Next dive mga loads. At dahil napakalinaw ng tubig, kaya nasa ibabaw pa lang tayo, nakita na natin ng isang green job fish na ito. At malaki-laki na yan mga loads. 2.7 kilos na yan. Kaya't panalo na. Napakatabang isda niyan mga loads. Habang paahon ako dyan mga loads, nakita ko si Bro Dave na tumira din sa may bandang unahan ko lang. Magkalapit lang kami. Sarap mag-hunt mga load pag ganito ang tubig. Napakalinaw. Malayo pa lang nakikita mo na yung isda. Panalo yung araw na to mga loads. Ayun ang nadali ni Bro Dave. Isang sweet lips yan mga loads. Malaki-laki na rin yan. Napansin niya rin pala na tumira ako doon sa may bandalikuran niya. Yun ay ang green job fish na pinana ko kanina. Bago ang dive na ito mga loads, tumira muna pala ako ng isang surahan, unicorn fish. Napunit din yung panga. At ito na nga yung sumunod mga loads. Isang GT. Around 8 kilos na yan. Di na mababa sa 8 kilos. Pero ganun pa rin. Napunit pa rin yung katawan. Langanin yung patama natin mga loads. Palayo na kasi at mabilis ang langoy. Kaya napirsa natin ang tira. Sayang naman. Ay, wala pa. At sa dive na ito, napansin ko naman yung isang basi drummer or ilak na dadaan sa may tapat ko. Kaya sinisid ko na kagad at mababaw lang naman yung spot. At ito ay nabutan ko mga loads. Napakalaki na. Nasa 3 kilo na yan. Kulang-kulang 3 kilo. Napakaganda ng patama mga loads. Ang lapad na kasi ng likod mga loads. Panalo. Kalaki. Mga 3 kilo to. At isang unicorn fish naman or surahan sa mababaw na naman ulit. Same spot, same lang ng bahura kung saan ko nakuha yung ilak. At ayan mga loads, malapad-lapad na rin. Napakababaw lang. Balak na sana matulog kasi hapon na yan mga loads. Huling baba na namin yan. Wow, napakataba naman. Unicorn fish, paborito. Taba. Napakababaw.
pagkatapos ng mahaba-habang nilangoy, pinalad ulit tayo dito ng isang GT 6.1 kilos na mga lods. Kaya panalo na. Hindi ko na inaasahan na makakuha ako dahil ang dami ko nang nakita pero ayaw lumapit. Yung nauna ko naman na tinira, nakawala naman. Kaya ito, naging panalo yung isang buong maghapon dahil natira ko ang isang GT na ito. Tagal-tagal nga lang na inantay kasi napansin ko na nandun sa may bandang unahan at napakalayo. Mataas yung langoy niya mga lods, kaya nakayuko ako dyan. Hindi ako tumingin sa mga mata niya para hindi lumiko. At success naman mga lods, lumapit pa ng gusto. Kaya natira natin ang pasok sa kanyang mata. Ayun, natuhog na mga lods. Kung ganyan lang sana lagi ang patama natin, makakarami tayo ng isda. At nagkabulbul na ang rubber natin dyan mga lods. Mulupot yung shooting line dun sa rubber. Buti na lang maganda yung patama natin, kaya hindi na tayo nahirapan masyado at hindi naman humila yung isda ng malakas. Kung nagkataon na alanganin yung patama at nagkaganon yung shooting line sa rubber, delikado mga lods, lalo na kung malaki. Malamang hindi natin kakayanin at baka matangay yung ating pana. Salamat naman at napakaganda ng tama niya, kaya ibinigay sa atin ang biyaya na ito na malaki-laking isda. Kadali pa rin. Pangalawa na sana, kawala yung isa. Jaron, dali kong chiti kanina. Ano pala? May ginali na utol mo, 5 ko yan. Mga tribali. Ayos, uwi na kayo paralo. Sinay lang ako dahil kinilas. Oo, ang masabitang ikukan. Ang alalain ko niya. Kasi man, nagtagulas ako. Bait ko yun. Iyo na mga. Saya mo na yun eh. Kay paring Dibs. Dibs. Oh, may order. Agar butiti oh. Kapan? Pero Kataba kang ano, kamparos. Bigaan? Bigaan may friend. Biga? Hilihan lubog. Bako. At bigaan. Prustahan kita oh. Datinan butog. Busi ang unyan. Ha? Bakuan paros na digdihan tinamaan oh. Ito pala yung kinita ko kanina. Mali pala yung pagka-video ko dun sa pinagbinta namin ng isda. Yan. Bali 5K plus yan kasi order yung isang sweet lips 2.4 kilos, kaya 5,000 plus yung kinita. Ayos, panalo na yan.